Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Medyo maiba muna tayo ngayon. Hindi muna tayo sa Iran-America war content. Ay busy-busy pa ngayon si Trump sa nangyari kagabi na assassination attempt sa kanya. Kaya walang bagong issue ngayon ang Iran at Amerika. Kaya dito muna tayo sa ating local news tungkol ito sa itong nangyayari sa Kongreso, sa investigasyon tungkol sa mga bank accounts, mga BIR records at AMLAC records ni BP Sara. Well, ako'y balanse lang sa channel na ito ay hindi ako pumapanig kay BP, hindi rin ako pumapanig kay PBBM. Nasa gitna lang tayo, kaya pakinggan natin kung anong pinag-usapan dito ni Karen Davila at ni Congresswoman Jerbil Luistro. Joining us this morning is House Justice Committee Chairperson, Batangas Representative Jerbil Luistro. Representative Luistro, good morning to you, ma'am. Good morning to you, Karen, and good morning to all your viewers and followers. All right, welcome back to Head Start. And first, how would you describe yesterday's testimony? Some have described it as explosive, vindicated. Si Senator Trillanes, Representative Shell Diokno said smoking gun. What were your thoughts about yesterday? Well, in addition dun sa ginamit nila, explosive, vindicating on the part of Senator Sonny Trillanes, I wish to add, this is confirmatory also. Nako, confirmatory Ngayon, may narinig ako mga ka-Good News Daily TV na nangyayari ngayon sa Kongreso. Ang mga DDS daw sa Kongreso ay unti-unti nang lumipat sa maka-PBBM. Dahil ganyan lang ang laro sa politika Kung saan mas malakas na partido ay doon ka papanig para manalo ka. Ganun lang talaga yun Hindi ka papanig sa talunan dahil hindi ka naman nanalo sa eleksyon Dapat doon ka sa malakas. Kaya ito nang makita daw na legit naman yung mga records, lalo na yung sa BIR at lalo na yung sa AMLAC na kinumpirma talaga ng attorney ng AMLAC na totoo yung mga figures na yun. Numbers counts Ang importante yung mga numero. Kaya marami na daw ang DDS congressman na lumipat na ngayon sa PBBM na faksyon. Kaya ito yung mga balimbing talaga Pero meron ding mga hardcore na mga kulto na ganun na talaga yung pag-iisip nila. Doon sila sa mga talunan. Pero yung mga wise na mga DDS, na mga congressman at senadors, lumilipat na ngayon sa panig ng gobyerno dahil nakikita nila na panalo na ang kaso na to kasi overwhelming yung evidences. Hindi ako ang nagsabi niya, nagsabi ng ebidensya, AMLAC at saka BIR. Mga kababayan, kaya meron na namang mag-message mamaya na bakit ka pumapanig kay PBBM? Ay siyempre kung saan yung mabuti, saan yung liwanag, doon talaga ako, katulad ng Iran versus Trump. Kay Trump talaga ako. Kung kahit sinong presidente basta mabait, doon ako. At kahit sinong presidente basta balasubas, ay talagang mag-react ako dyan, mga kababayan. So ito, balik tayo kay Karen Davila, ANC Digital News with Jerbil Luistro. The allegations in the two impeachment complaints, no? Sa pamamagitan ng mga evidence na lumabas kahapon, at least for the majority of the justice members, napatunayan nila may basis ang allegations sa impeachment complaint. Now, I'm curious, Representative Luistro, to be fair to former Senator Trillanes, he's already exposed this before. I think 2 years ago. Was it sa Quadcom or Committee on Good Governance? Well, I think it was in Quadcom when I first saw him expose this information about the accounts and transactions
concerning the Duterte family, no? But I saw a lot of interviews of Senator Sani Trillanes also discussing the same information which he shared yesterday, no? So Okay, in ito nga yung sa Quadcom nung nakarang taon na magkatabi si Trillanes sa si Digong. Bakit naman magkatabi yun? Magkalaban yun eh. Ngayon, ay di ba kinuha ni Digong yung microphone at ipukpok niya sa ulo ni Trillanes. Si Dilima ay nasa gitna yun eh. Natakot si Dilima, lumaki yung mata. Si Trillanes naman ay cool lang kasi alam ni Trillanes na bluffing lang yon na ipukpok sa kanya. Pero hindi yung gagawin ni Digong. Siyempre, matalino rin si Digong eh. Bluffing lang yon. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan na eksena noong Quadcom last year na siniwalat ni Trillanes tong mga ebidensya na ito. Kaya ito ngayon, vindicated na nga siya kasi maraming nagsabi na trililing. Ngayon, totoo pala yung sinabi niya. Hindi ako ang nag-probe niya na sinabi yan mismo ng AMLAC, sinabi ng BIR, yung head ng BIR na, nandiyan ang records, tingnan nyo. Kaya overwhelming, wala tayong magawa dyan eh. Noon, nung pa si Inday Sara Duterte, yung pag-umpisa pa lang ng Duterte administration, siyempre bumoto nga ako sa kanila dahil nakikita ko Bisaya, first time in the history of the Philippines na mayroong Bisaya na president. Kaya subukan natin. Kaya lang pagdating sa tukhang, doon medyo hindi ako pumapanig sa mga taong ganun. Kaya sa mabuti talaga ako kumikiling, hindi ako sa kadiliman. Yun lang, kahit sino na nasa kadiliman, ay mag-react talaga ako dyan. At kung sino ang mabuti na mga opisyal, siyempre, humahanga ako sa mga ganong klaseng mga tao. Okay, balik tayo sa usapan ni Karin Davila at Jerbil Luistro. Indeed, Karen, no? Parang kahapon, that was the first time na nabigyan talaga ng credence yung information na yon. And that is because of the confirmation of the Anti-Money Laundering Council Ayun. that the random transactions randomly chosen by Congresswoman Laila is very much similar to the transaction appearing in the report. I wouldn't say that they are the same. I wouldn't say that they are pertaining to the same transaction because only the bank can say that. But at least AMLAC, through its executive director, confirmed that the concerned transactions, mali yung bilang kahapon, it's not 18. Per secretariat, it's 19 out of 19 transactions are similar, completely similar to the transactions appearing in the AMLAC report. Ayan, so itong Tabatsoy pala, yan, commissioner pala yan ng AMLAC, isang attorney yan eh. Nakalimutan ko ang pangalan yan. Siya yung nagkumpirma ng nasa 7 billion na transaction sa AMLAC na kahina-hinala. At kinumpirma niya na meron nga. Kaya hindi ako ang nagsabi ng mga figures na yan na 7 billion. Sinabi nito eh. Nung nakaraang mga balita. Nung nagsalita tong si Tabatsoy, sinabi niya yung mga figures. Pero ang sinabi ni Trillanes, lahat daw yun ay 54 billion pesos. Yung lahat ng bank accounts ni BP Sara. Hindi akong nagsasabi niya na Trillanes pa rin. Kaya dito natin yan malalaman kapag buksan na yung mystery box, yung kahon na ganito kalaki na punong-puno ng records ng BIR, ay lalo na diyan malalaman natin ang katotohanan. Mga kababayan, kung sinungaling ba talaga si Trillanes o nagsasabi ng katotohanan. All right. Now, for those who did not get to see the hearing in full yesterday, let us discuss in detail what Senator Antonio Trillanes exposed. Because one, there was a bank account allegedly with BPI under the name of Vice President Sara Duterte and her father
former President Duterte. Pero may isa pa with her husband, Attorney Manscarpio. Let's talk about the difference of the movement of the money. Kasi there's a total umbrella fund of 6.7 billion Ayun. that's discussed in articles right now. Yes, the 6.7 billion is actually the total of covered and suspicious transactions reported by banks to the AMLAC. Ayun. So yung 6.7, yun yung sinabi ng iba na 7 billion daw yun. Parang na ano na, itong sinurtcut na lang. So sabihin natin 7 billion nga. Reported by the banks sa AMLAC kasi kahina-hinala siya na transaksyon kasi billion-billion. Kaya naroon sa AMLAC ang second record ng bangko. At itong komisyoner na si Tabatsoy, isang attorney yan, magaling yan na attorney, ang nagkumpirma na mayroon nga suspicious transaction. Kaya hindi tayong nagsabi niyan, atin lang inulit ang sinabi dito, mga kababayan. Kaya sa mga subscribers ko na DDS, ay huwag kayong magalit. Binigyan na natin ng reaksyon eh. Di ba? Hindi naman ako nagsabi na pangit si BP Sara, di ba? Wala, nasa gitna lang tayo. Okay, balik tayo sa usapan dito. Reported. And yes, because part of the operation of AMLC and part of the implementation of Anti-Money Laundering Act, no? It is mandatory on the part of the bank to send report Oo. of covered transaction, that's one, and suspicious transaction that is online to the AMLAC. AMLC. Ayun, That is ayun. Kaya pala, automatic pala yan, online eh. Kaya kung ano man yung pindutin lang doon na ito, suspicious transaction ito, o ano kagad yun, mabuksan doon sa AMLAC. Mismo kasi online pala yan eh. Kaya ang susi dito, para lalabas ang katotohanan, ay ang bangko, ang mga manager ng bangko, at ang komisyoner mismo ng AMLAC. Na narito ang tapang-tapang, no? Kung ibang tao lang yan, hindi na yan sisipot dyan kasi bilyon-bilyon ang pinag-usapan dyan eh. Grabe. Kaya kung magkaroon ng impeachment kay BP Sara, ay buhay na naman ang mga content, no? About BP Sara, at baka matatabunan na naman yung content natin tungkol sa Iran versus Amerika, mga kababayan. Kaya ito, patuloy muna tayo. That's why kahapon, when Congressman Bong Suntay was asking about bank inquiry, I clarified that the information's subject matter of the subpoena to the AMLC, no, or AMLAC, is not a consequence of bank inquiry. They did not conduct bank inquiry. These are consequences of the voluntary reporting. Tama bang voluntary? Because they are mandated under the law. The banks are mandated under the law. But these are consequences ng mga report ng bangko to AMLC or AMLAC, no? Ayun. Dalawa yung nire-report nila. Covered transactions, which pertains to all transactions more than 500,000. Matik yun. Basta more than 500,000, it has to be reported to AMLAC in compliance with the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Now, what is suspicious transaction naman? Regardless of amount, kung present yung mga indicators, why it should be considered suspicious transactions. It was shared yesterday during the hearing by Attorney Buenaventura. Then it should be reported as suspicious transactions, no? So for the guidance of our viewers, yung 6.7, Karen, if I'm not mistaken, hindi ito galing dun kay Senator Trillanes. Galing ito dun sa cover letter ng AMLAC, which provides a summary of their report. To Ayun. be Kaya nga, hindi ang galing kay Trillanes. Kasi ang galing kay Trillanes ay 54 billion pesos yung total bank accounts
ni Digong at ni BP Sara. At yung sinabi lang sa AMLAC ay 6.7 billion. Pero kahit ganun pa man, ay mahirap magkaroon ng 1 bilyon ang isang government serviceman na kagaya nila BP Sara, ay mahirap ka makapag-ipon ng 1 billion sa buhay mo kung sumisildo ka lang ng 400 or 500,000 a month. Diba mga kababayan, 6.7 billion, grabe ang laki-laki na niyan. Lalo na yung 54 billion pesos na sinasabi. Okay, so tapusin na natin ang balitang to. Exact, it's 6 billion 771 million 227,712 pesos and 0.95 centavos. This Okay, so yung 200,000 na lang ang akin dyan, ha? represents the total inflow and outflow, the total covered and suspicious, and the total transaction of VP Sara Duterte and husband Manasseh Carpio. Ayun, Oo. so ito palang mga hindi kapanipaniwala na mga transaction suspicious itong 6.7 billion pesos. So hindi ito yung total na ano nila na bank accounts, na laman ng bank accounts, kundi ito lang yung suspicious transaction. At hindi yan galing kay Trillanes yung mga figures na yan. Galing mismo sa bangko na nag-report sa AMLAC through online. Automatic daw yan na papasok sa AMLAC yung records through online. Ay pwedeng ma-search ka agad yan ng AMLAC kasi naka-online nga ang bangko through AMLAC. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Talagang minamalas si si BP Sara at saka si Digong ngayon na panahon. Minamalas. Paki-comment na lang sa ating comment section kung anong masasabi nyo mga kababayan. Basta't ako ay nasa gitna lang ako. Referee lang muna ako ngayon dito sa mga bangayan na ito mga kababayan. So ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa nag-subscribe at bagong napadpad sa channel. Malaking tulong ang subscription. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.